asar inshallah. Dahil meron pa tayong tatlong pages yata hindi natin nakuha. So mainam yung matapos natin at kahit pa paano wala tayong naiwan sa mudhakkara. So dito mga kapatid, itutuloy natin ang kisa o kaya kwento tungkol sa fil sa pamumuno ni Abraha. Yung pakay nila upang gibain ang Kaaba at wala talagang, ang gusto nila walang matitira na kahit anong bakas, yung magiging lupa talaga siya. Ganon yung gusto mangyari ni Abraha. Kaya nung dumating siya sa Marmas, yung 20 kilometers away from Makkah na, bumaba sila at nagpadala silang tao upang pagsabihan ng Quraysh sa Makkah na dumating sila hindi upang girahin ang mga Quraysh, yung si Abraha. Hindi nila yung gigirahin. Ang gusto lang nila yung buburahin yung Kaaba sa Makkah. Wala silang ibang pakay na girahin ng mga Quraysh. Kaya nung bumaba sila sa Marmas, nagpadala sila ng tao upang sabihin sa mga taga-Makkah na sila ipapasok sa loob pero hindi makipaggera, kundi yun nga, buburahin o kaya gigibain lamang yung Kaaba. Tapos pumunta si Abdul Muqtadib, pumunta doon sa Marmas, nakipag-usap sa kanila ng maayos. Ano bang tawag dyan sa kuwan? Yung dalawang bansa maggera. Pupunta yung mga kuwan. May term dyan, kalimutan ko. Sino makatulong sa atin? Negotiator? Negotiator? Mayroong term dyan. Instead na makipaggera, idadaan sa anong tawag yan? Idadaan sa yung parang pag-uusap na mahinahon. Diplomasya. Idadaan sa diplomasya. Diplomatic relation ang tawag diyan. Nagkita sila doon. Sabi ni Abdul Muttalib, hindi din naman ako makipaggira sa inyo at wala din kaming kakayahan. Dahil nagdala ng sangkatutak na sundalo si Abraha. At yung mga Quraysh, kahit sila yung mga known na mga tribo at clan sa Makkah, wala silang ganong kakayahan dahil bataan ng mga hari. At saka siya yung pangalawang trono ng hari, yung si Abraha. So nakipag-usap, sabi ni Abdul Muttalib, gusto ko lang makipag-usap sa inyo at maibalik yung 200 na kamilyo kinuha ng king. Sabi ni Abraha, pumunta ka dito sa akin upang pag-usapan yung 200 na kamilyo, 200 na kabayo na kinuha sa inyo. Hindi ba ninyo alam ang pakay namin? Gigibain na namin yung Kaaba at buburahin na namin ang bakas nito sa Makkah. Ayun ang kuwan. Ayun ang kwento doon. At tandaan natin mga kapatid, ang kaganapan na ito, wala pa yung Islam. At yung nagtatag ng Kaaba na yan ay si Propeta Ibrahim at si Propeta Ismail. So sa katagalan, naging yung Kaaba na yan
bago dumating ang Islam, napuno siya ng mga idols. 360 idols yung paligid lang ng Kaaba. So bago dumating ang Islam, yung si Abdul Muttalib, hindi pa yon sila mga Muslim. Walang pan yun. Wala pa yung Islam. Kasi hindi pa ipinanganak ang propeta. Ang pangyayari na yon ay 1 buwan at kalahati ayon sa mga historian bago ipinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroon dito sa libro natin, napakaganda sinabi niya. Sabi dito sa libro, nakita ba niyo yung screen? Wala pa. Wala pa po, Ustaz. Okay. May sinabi dito yung katagang known sa mga Quraysh. Yung sinabi ni Abdul Muttalib. Ito yung close in open parenthesis. Kasi nga, hindi nila kayang girahin yung si Abraha. Napakadaming sundalo dinala. At hindi nila talaga kakayanin. At noon, hindi pa sila Muslim. Kaya makukuha natin yung kwento na ito, subhanallah. Yung mga nagnanais umatake sa Kaaba, sa Makkah. Sa ngayon, kung prinotektahan ng Allah ang Kaaba, noong panahon, wala pang Muslim. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga Quraysh. Pero prinotektahan ng Allah ang Kaaba, ang Makkah, lalo na yung Kaaba. So, ngayon pa kaya, ang dami ng nag-hajj, ang dami ng go-umrah, ang dami ng pumupunta, at Muslim na yung namamahala. So, yung mga taong nag-iisip o kaya nagpaplano, atakihin nila, buburahin nila yung Kaaba, hindi nila kaya yon. Kung prinotektahan ng Allah noon, ang mga tao ay sumasamba pa sa Diyos-Diyosan, di lalo na ngayon, puprotektahan ng Allah dahil mga Muslim na yung mga tao. Yung namamahala sa Kaaba ay mga Muslim. So kaya puprotektahan yan talaga ng Allah at walang anuman pag-atake upang sirain ang Kaaba. Pero magaganap ang pagkawasak ng lugar na yan sa panahon, sabi ni Sheikh Uthaymeen, yung malapit na magunaw yung mundo. Doon lang mangyayari yun. Kaya ito yung sinabi ni Abdul Muttalib, walil bayti rabbun yahmi. Yan o. Makikita ninyo. Dahil sa tindi ng banta ni Abraha at hindi na kakayanin, wala silang kakayahan lumaban. Wala talaga silang kakayahan. Kaya ang sinabi na lamang niya, walil bayti rabbun yahmi. Sabi niya, diyan sa Kaaba na yan, mayroon Panginoon nangangalaga sa kanya. Kaya sabi dito sa libro na ito, sabi niya, hindi sinabi yon ni Abdul Muttalib. Sabi niya, lam yakulha min babit takhalli an tahammulil mas'uliyah. Hindi yun siya nagyayabang nung sinabi niya dahil sila yung may katungkulan doon. Hindi. Dahil ang mga Arab ay known sila sa katapangan, known sila sa katapangan, sabi niya, syuja, at mayroon silang karangalan sa society. Pero sinabi niya yon, ang katagang na yon, walil bayti rabbun yahmi, sabi niya, min babil indar wat tahdid li Abraha. Ito yung
binigyan niya ng babala si Abraha na huwag niyang gawin. Dahil mayroon nga na mamahala na tagapaglikha sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung dahilan bakit niya ito sinabi, walil bayti rabbun yahmi min babil indar wat tahdid li Abraha. Min babil indar wat tahdid li Abraha. Sabi niya, huwag na huwag mong gawin yan dahil mapapahamak at mapapahamak kayo. Parang ganun. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa nagbabantay sa kanya na Panginoon. Yan yung sinabi dito sa ating libro. Sabi niya, "Fahadal kalam fi dhahirihi kalam fihi as-suhula wal-lin yatasawwar ba'd an-nas annahu la yaquluhu illa ad-da'if." Sabi niya, yung mga ganitong kataga, yung may Panginoon na namamahala. Ito yung mga katagang ang mga tao ay nalulose hope sila at hindi sila dahil sa kanilang kahinaan, hindi nilang kayang lumaban. Ito na lamang ang kanilang sandigan. Ngunit, sabi niya, hindi yon. Ang dahilan bakit sinabi ni Abdul Muttalib, doon nga dahil sa indar as-shadid lihadar rajul an-nasrani. Talagang binigyan niya ng matinding babala na huwag sumugod dahil sila'y mapapahamak. Sabi dito sa libro, ito si Abraha at yung mga sundalo niya, kung tutuusin, sila yung, kung ihahambing natin ngayon, sila yung malapit sa Islam kaysa yung mga Quraysh noon. Yung kanilang religion, Christian sila pero malapit sila sa Islam. Hindi katulad ng mga Quraysh, medyo mabagsik sila. So yan yung wayahdumu baitan banahu Khalil yunabbihuhu bihi ila annahu la yuharibu ahadan min ahli Makkah wa innama yuharibu Allahu jalla sa'nu. Sabi ni Abdul Muttalib, hindi sabi niya ang gigirahin ninyo yung mga tao sa Makkah. Ngunit tandaan ninyo, ang gigirahin ninyo yuharibullah, ang Allah, sabi niya. Ang gigirahin ninyo ang Allah. Wa yahdumu baitan banahu Khalilullah bi amrin min Allah. Dahil ang gigibain ninyo ay bahay ng Allah na itinayo ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Kaya binigyan niya talaga ng matinding babala, fahuwa tahdidun wa wa'idun qalahu Abdul Muttalib. Wa huwa musyrik. Sinabi yun ni Abdul Muttalib, yung babala na yun, yung matinding babala, at inexplain niya sa mga tao na yun, kila Abraha, nang hindi naman siya Muslim. Siya, sabi niya, ay musyrik. Kaya sabi niya, wayan bagi daiman an yaqul lahul muslim al-qawi al-muntasir billah innahu tahdidun biharbi lam yu'allifuha al-bashar wa ana li shakhs ay yuharibullah. So, ibig sabihin, nararapat lamang sa isang Muslim na siya yung pinoprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinangakuan ng victory na hindi dapat siya mawalan ng pag-asa. So sino man girahin nila ang Allah o kaya girahin nila ang mga Muslim, tunay mananalo at mananalo dahil kung pinotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga Quraysh nung panahon, dahil sila yung
nandoon sa Makkah at sila yung tagapangasiwa ng Kaaba, di lalo na ang mga Muslim. Ang pang-anim, inna fi hadithatil fir darsan likulli man tusawwila lahu nafsahu al-i'tida ala haramillah. Sabi niya dito sa kwento ng hadithatul fil, tinagurian hadithatul fil, yung kaganapan na yun. Ito ay mayroon tayong makukuhang aral sa sino man nagnanais ng pag-atake sa Kaaba, sa Baitullah, sa bahay ng Allah na ang Kaaba. Tunay, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung magpuprotek sa kanyang bahay. Siya yung himayat baitihi wa huwa ya'udju bil musyrik wal musyrikin, asyirk wal musyrikin. Fakayfa la yahmihi al-yawm wa huwa ma'murun bit-ta'ifaini wal akifin wal ruk'is sujud. Kung nung panahon, sabi niya, pinotektahan ng Allah sa kamay ng mga musyrik sa pamumuno ni Abdul Muttalib, di lalo na ngayon poprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kamay at sa pamumuno ng mga Muslim, na kung saan sila ay nagpupunta, nag-uumra, doon sila nagruruko, doon sila nagsusujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa amma al-Ka'batu fa inna Allah syarrafaha wa 'azzamaha wa ja'alaha muharramah. Falam yumkinillahu ahadan min ihanatiha la qabla al-Islam wa la ba'dah. Bal lamma qasadaha ahlul fil aqabahumullahu al-uquba al-mashhura. Yan yung sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tunay, sabi niya, pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinakila niya ang Ka'batullah at ginawa niyang muharrama. Mayroon natatanging mga panuntunan diyan sa Kaaba na yan, sa Makkah, diyan mismo sa napakaraming ipinagbabawal diyan sa lugar na yan. Kaya mayroon 4 na buwan. Inano rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bawal ang patayan, bawal mag-ano ng mga puno. Yan, ginawang dakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yumkinullahu ahadan min ihanatiha la qabla al-Islam wala ba'da. Hindi magagawa ng mga tao kahit before pa ng Islam o after ng Islam, ang gagawa sila ng kalukuhan at pagpaplanuhan nila ang pagkawala o kaya wasak ng lugar na yan. Katulad ng ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagpaparusa sa mga taong nagnais atakihin o kaya pabagsakin o kaya alisin ang Kaaba. Pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tinutukoy na dito yung mga yung si Abraha at yung mga kasama niya na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mababasa natin yan sa Surah Al-Fil. Andyan yung tafsir na nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sangkatutak na mga ibon, grupo-grupo, at mayroon silang parang bawat ibon, mayroon silang dala-dala na yung matigas na lupa. Matigas na lupa na parang tigas ng bato na, pero mula sa lupa, yun ang hinulog doon sa kanila hanggang sa sila ay parang naging abo yung mga tao na yun. Sabi niya yung pang-7 fi hadithatil fil tasbit likulli mu'min bi anna Allah yadfa'u anhu
kaida a'daihi. Isa sa mga magandang aral na magpapatibay ng ating ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayari nito, sa pangyayari ng hadithatul fil, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nandiyan tutulong sa mga mananampalataya sa anumang tangka na kaparusahan o kaya peligro na gagawin ng mga aada, ng mga kalaban ng Islam. Hanggang ngayon, umaatake yung mga kalaban ng Islam sa mga Muslim. So yun ay hindi natin pinangangambahan dahil nandiyan yung Allah magpuprotect sa mga Muslim, lalo na sa mga mananampalataya. Ilang pagtatangka na ang ginawa nila para sirain ang Islam, pero patuloy lumalaganap ang Islam at patuloy dumadami ang mga Muslim, Masya Allah. Dahil mayroon Allah na nagpo-protect at nagbibigay ng victory. Ano yung victory sa Tagalog? Tagumpay. Okay? Nagbibigay ng victory sa mga Muslim. Yun nga, kung tinulungan ng Allah ang mga Quraysh noon na hindi sila Muslim upang mapanatili ang Islam, ay min babil aula, sabi nga, higit na tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dahilan doon, mga kapatid, dahil alam ng Allah may darating na propeta, mangangalaga at magpatuloy doon sa Kaaba. Kaya isa rin sa mga dahilan na hindi naganap at hindi nangyari ang ninanais ni Abraha na burahin ang Ka'batullah al-Musharrafah. Siguro mayroon dito sa atin nakita na nila yung Kaaba. Mga kapatid, kung mayroon tayong dapat bisitahin, ay ang lugar na binigyan ng Allah ng parangal. Binigyan ng Allah ng pagdadakila at yung ang Makkah at Madinah al-Munawwarah. Dahil nandoon yung mga historical sites ng Islam. Nandiyan yung Kaaba, nandiyan yung mga kaganapan. Makikita mo yung mga bakas. Subhanallah. Hindi yung pupunta tayo sa mga ibang bansa para pasyal lang. Wala naman tayo makukuha. Yung iba, mas bibigyan pa ng panahon ang pumunta sa mga ibang lugar. Samantala, kung nag-umrah sila, kaya nag-hajj, yun ay mas mainam. Makita nila yung mga pinag-uusapan natin. Itong mga pinag-uusapan natin. Mabisita natin yung mga lugar na banggit sa itong mga history na ito. Katulad halimbawa yung Marmas, saan ito napunta, yung Uhud, yung Jabalun Nur. Ito yung mga makikita natin. Kaya sabi niya dito, فإذا كان الله سبحانه وتعالى دفع من يكيد لبيته فمن باب الأولى أن يدفع كيد من يكيد لدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kung sabi niya, tinulungan ng Allah at pinotektahan ng Allah ang sinuman nagnanais sa pag-atake sa kanyang bait, sa kanyang bahay, ang Ka'batullah, di sabi niya lalo na poprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga mananampalataya
nagsasabuhay ng Islam at sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ibaduhul mu'minin, at yung mga alipin niyang mga mananampalataya. Fa inna, tingnan yung ganda ng sinabi dito. Fa inna hurmatal mu'min a'damu min hurmatil bait, min hurmatil bait. Subhanallah. Ganito kahalaga mga kapatid yung tinatawag na mu'min sa Allah. Okay, itong salita na ito napakabigat. Gaano tayo kahalaga sa Allah at gaano ka dakila sa Kanya. Sabi niya, pa inna hurmatal mu'min a'azam min hurmatil bait. Dahil yung kadakilaan ng Kaaba sa paningin ng Allah, prinotektahan niya yon. Pero sabi niya, higit ang kadakilaan ng isang mananampalataya sa Allah. Higit ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kadakilaan ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga sa mga ibang libro, kahit nagkupor na ang lahat ng tao sa mundo, mas mainam pa sa Allah ang isang mu'min sa Kanya. Tingnan ninyo yan. Kaya sabi ni Umar radiyallahu anhuma, ito sabi niya, waqad warada an ibni Umar radiyallahu an. Sino yung tinutukoy dito? Ibn Umar. Si Abdullah ibn Umar. Pag sinabi, waqad warada an ibni Umar, ibig sabihin, may sinabi ang anak ni Umar. At sino yun? Si Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, annahu nadara yawman ila al-bayt aw ila al-Ka'bah faqala ma a'zamuka wa a'zamu hurmatak wal mu'min a'zamu hurmatun 'inda Allah minka. Subhanallah. Tingnan ninyo mga kapatid, kaya ingatan natin ang pagka-Muslim natin at yung pagiging mu'min natin sa Allah. Dahil tunay na napakadakila ang pagtingin sa atin ng Allah kaysa yung pagtingin niya sa Kaaba, sa Baitullah. Ito yung sinabi niya, isang araw sabi niya, nadara yawman ilal bait. Nakatingin siya doon sa Kaaba, si Abdullah ibn Umar. At sinabi niya, ma'adamuka wa'adam hurmatak. Sabi niya, napakadakila mo at napakadakila ang mga panuntunan mo. Kasi bawal nga maggira dyan. At iba pang mga ipinagbabawal dyan. Ngunit sabi niya, wal mu'min a'adam hurmatun indallah minka. Ngunit sabi ng isang mananampalataya ay higit na kapuri-puri at higit na dakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا كانت حرمة المؤمن أولى فهي لا شك أحرى بالدع من الله جل شأنه. Kaya kapag ang mu'min ay higit na mainam sa Allah kaysa yung bait niya, kaysa yung Kaaba, kaya sabi na higit na tutulungan ng Allah ang isang mananampalataya dahil kung tinulungan niya ang Kaaba noon, pinangalagaan niya, pinotektahan niya, at nakakahigit ang mu'min sa kanya kaysa yung Kaaba, higit na tutulungan niya ang mga mananampalataya. I hope malinaw yung sinabi ko mga kapatid. Klaro ba yun? Opo, Ustad. Alhamdulillah. Okay. So yun mga kapatid, ang sinabi ni Abdullah ibn Umar. Kaya wala tayong pangangamba mga kapatid. Masya Allah. Kung ikaw ay isang tunay na sumasampalataya sa Allah, tunay nandiyan lagi ang Allah sa iyo. Bibigyan ka minsan ng pagsubok, pero hindi dahil galit ang Allah sa atin. Kundi bibigyan tayo ng Allah ng aral upang tayo ay matuto magtiis at matuto magtimpi.
Pero hindi ibig sabihin pinabayaan tayo ng Allah at hindi niya tayo pinangalagaan. Tapos ito, anna himayatullahi jalla sa'nu li hadzal bait talaffat an-nadar ila anna li hadzal bait ahammiyah khassah. Dito sabi niya, ang pagbibigay ng Allah ng proteksyon sa Kaaba tunay na nagpapakita na mayroon talaga siyang ahammiyah khassa. Napaka-importante talaga yung lugar na yan. Kasi hindi siya poprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi siya lugar na napaka-importante sa kanya. Sa katunayan, ang Kaaba, doon tayo humaharap kapag tayo ay nagdasal. At hindi tanggap ang dasal natin kung nakaharap tayo sa ibang direksyon. So ganyan siya ka-importante mga kapatid sa Islam. Kaya kung mayroon tayong binabalak sa buhay na lugar bibisitahin, ilagay natin number 1 ang Makkah. At doon tayo makapagsagawa ng ibadah at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin lang natin. Ito almost ano lang siya, supporting lang dito sa sinabi natin. Pero basahin natin itong sinabi ni Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Okay? Yaqul Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim. Si Ibn al-Qayyim mga kapatid, siya ay student ni Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, siya ay isang matibay na student o kaya isang malupit na student ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Bakit? Noong kinulong si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sumama siya sa kulungan sa guro niya. At doon siya nag-aral. Subhanallah, pakulong siya upang lamang makapag-aral ng Islam. Dito sa atin, ewan ko kung may magsasakripisyo kung yung guro nila halimbawa nakulong, wala siguro magpapakulong para mag-aral. Ito na nga sa Zoom tayo. Yung iba natutulog pa. Mayroon man natutulog dito? Yung iba aawayin pa nila yung guro nila. Tama o mali? Baka mamaya di pakukulong pa. Si Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, nung nakulong yung guro niya, para makapagpatuloy siya sa pag-aaral, nagpakulong siya. Sumama siya sa kulungan. Ganyan ka dedicate yung dedication nila sa pag-aaral sa Islam. Sinabi niya, wa kana amrul fil qaddamahu Allahu li nabiyhi wa baitihi. Wa illa fa asaba al-fil kanu nasara ahlul kitab. Wa kana dinuhum khairan min dini ahli Makkah idza dak. Liannahum kanu ibada aw al-awthan. Sabi niya, nauna yung kaganapan sa fil o kaya yung hadisatul fil kaysa yung kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at yung pagbibigay ng hurma o kaya karangalan sa Baitullah. Wa illa fa asabal fil kanu nasara ahlu kitab.
Ashabul fil kanu nasara. Yung mga grupo ni Abraha at yung kanyang mga sundalo, sila ay mga Christian. Ahlu kitab sila. Wakana dinuhum khairan min dini ahli Makkah. Tingnan mo yung relihiyon ng mga tao na yun, mas mainam pa kaysa yung mga relihiyon ng Quraysh. Dahil yung mga Quraysh, anong ginagawa nila? Li'annahum kanu ubadu awthan. Sumasamba sila sa mga ribulto. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, yung mga Quraysh. Ngunit panasarahumullahu ala ahlil kitab nasran la san'a lil bashar fihi irhasan wa taqaddama lin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja min Makkah wa ta'liman lil baitil haram. Ngunit sabi niya, kahit mainam pa ang relihiyon nila kaysa yung relihiyon ng mga Quraysh, sa kabila noon pinanalo pa rin sila sila pa rin ang victorious sa panahon na yon sa Hadithatul Fil. Yun ay sabi niya kahit hindi gawain ng tao, dahil yun ay galing sa tulong ng Allah. Kaya nanalo yung mga Quraysh, hindi dahil sa sila ay nakipaggera o anuman, pero dahil sa tulong ng Allah. Irhasan wa taqaddamatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja min Makkah, dahil doon nga isisilang ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa lugar na yon at pagbibigay pugay sa Baitullahi al-Haram. Tapos sabi niya, ang sumunod pang siyam an hadhil qabila allati nusirat fi hadithatil fil wa mayyazat ala sairil qabail wa khassat bil himaya al ilahiyya thumma yub'athu minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi na yung tribe na ito, yung tribe ng mga Quraysh, na kung saan pinanalo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithatul fil at ginawa silang kakaiba at marangal sa lahat ng mga kabila, sa lahat ng mga tribe, at binigyan sila ng special na pagtatrato ng Allah at binigyan sila ng special na protection mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos doon din isinilang ang pinaka mainam na tao sa balat ng lupa, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Naqif inda hada wa naqul ma sababu ikhtiyariha litakuna qabilati rasul sallallahu alaihi wasallam. Hunaka qabail kathira fil arab, lakin an tabruza qabilatu thumma yub'athu minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hada yurshiduna ila iqa'il. Ito yung magandang sinabi. Sabi niya, pagmuni-munihan natin dito sa sandalang ito kung bakit pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabila ng Quraysh, ang tribo ng Quraysh sa kabila ng napakaraming tribo. Sa Makkah, pinili niya ang pinili ng Allah ang tribe ng Quraysh, at doon din sa tribe ng Quraysh lumabas ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Samantala sabi na napakaraming kabail. Ang kabail, plural siya ng kabila. Napakaraming kabail ng Arab. Lakin an tabruza qabilatu thumma yub'athu minha ar-rasul, hada yurshiduna. Ngunit sabi niya, ang piliin ang isang kabila at doon ipapalabas o kaya doon manggagaling ang isang propeta. Hada yurshiduna ila iqa'il kabir. Sabi na yan ay pagbibigay ng malaking karangalan sa isang tribe o sa isang lugar mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagbibigay ng importansya sa pagdadakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ursila awalan ila sayyidil qabail. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, una siya pinadala o kaya siya ay naging mensahero sa pinaka marangal na
kabilatul Arab wa hiya al-khutwatul ula fi amalihi. Okay? Ipinadala siya sa pinakamarangal na kabila ng Arab, which is yung Quraysh. Known na kabila ng mga Arab. Sabi na yun ang unang umpisa ng kanyang katungkulan bilang isang propeta. Unang unang trabaho niya na siya ay sinilang mula sa known at ginagalang na kabila o kaya tribe. O kadhalika yabda'u ad-daya fi da'watihi bil manzil. Pangalawa, sabi na si isang nagpapalaganap ng Islam, yabda ad-da'iya fi da'watihi. Dito mag-uumpisa ang pagpapalaganap niya ng mensahe ng Islam. Fil manzil, una sa bahay, yuhsinu ay yabda ad-da'iya bil ab. Okay? Sabi niya, kung gusto natin, halimbawa, mayroon tayong dadakwahan o kaya gusto natin magpalaganap ng Islam sa isang bahay. Kanino natin uumpisahan? Sabi niya, uumpisahan sa tatay. Hindi sa mga anak, sa tatay. Yung iko-conquer natin muna yung tatay. Bakit? Siya yung pinuno eh. Kapag nag-Muslim yung tatay, maaaring mag-Muslim na yung loob ng pamamahay. Wapil madrasa, halimbawa sa eskwelahan, o kaya sa mga institusyon, uumpisahan natin dauhan yung director, mudir. O kaya sa isang lungsod, uumpisahan natin dauhan ang pinakapinuno nila. Kung baga sa municipal, yung mayor. Kung sa regional, yung regional governor. Sabi niya ganun ang pamamaraan ginawa. Dahil palqadir lahu haqqun. Ang nakakatanda, mayroon siyang karapatan na bigyan siya ng paggalang at bigyan siya ng prioridad. Maswerte naman itong mga matatanda dito. Sino yung mga matatanda? Meron ba? Ustads, opo. Mashallah, alhamdulillah. Sa Islam, ganun ha. Yung mga senior citizen, hindi dapat binibigyan sila ng binibigyan sila ng karapatan at paggalang. Itataas ang kanilang antas sa lipunan. Bagkus sa pagdakwa, pag-iimbita natin, uunahin natin yung mga matatanda o kaya yung pinuno. Bakit? Maraming mabubuting mangyari kapag nakuha natin ang pinakaulo. Wa min at-taqdir bad'u bihi. Bigyan din natin sila ng paggalang at magandang pagtrato. Wa min al-hikmah al-bad'u bihi, at kabilang yun sa wisdom sa ating pagdadakwa. Yung mga big fish, yung tinatawag, yun ang ikukuhan natin, hindi yung mga small fish. Lamma lahu min ta'thir ala mandunahu. Dahil mayroon bakas maganda sa mga taong nasasakupan niya. Tama po yun. Kapag ang isang mayor ang nag-Muslim halimbawa, o kaya presidente, malaki ang kwan. Malaki ang chance na maraming mabighani na mga tao, maraming magre-research bakit pinasok yung ganito, ganyan. Kaya yung mga pari sa atin sa Pilipinas, pag nag-Muslim yun, kakaiba yung pagtatrato ng mga Arabo. Wag lang sana katulad ng isang pari. Alam na this. Kilala ba ninyo yan? Yan natin pangalanan. Ang pang-sampu, yaqul Sheikh Muhammad al-Uthaymin rahimahullah, wa innama humiya Allah azza wa jalla al-Ka'bah min hadha al-fil ma annahu fi akhir az-zaman sawfa yusallitu 'alayha rajul
من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت ما في آخر الزمن فإنه أهل البيت إذا آهنوه وأرادوا فيه بالإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله العفو والسلامة. Ito yung sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng protection ang Kaaba sa panahon ng Hadisatul Fil dahil sabi niya wa innama hamiyallahu azza wa jalla Kaaba min hadal fil ma annahu fi akhir zaman dahil sabi niya sa kabila sabi niya sa huling araw ay mayroon isang lalaki na gagawa ng isang gawain na yan katulad ng ginawa mula sa Habasha aanuhin niya papabagsakin niya yung Kaaba at gagawin niya sabi na hajran hatta tatasawa bil ard magiging parang lupa na wala nang matitira na kahit anong bakas ito sa huling panahon malapit na ang yaumul qiyamah kaya yung pagbunaw ng mundo lian qissata ashabil fil muqaddama li ba'satin rasul dahil nauna yung hadisatul fil yung kisah kwento tungkol sa elepante sa kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sabi niya may pagbibigay ng galang at pagdadakila sa Baitullahil Haram sa Kaaba. Amma fi akhir zaman fa inna ahlil bait sa akhir zaman wala nang ganun. Ahanu wa aradu fihi bil ilhad bidun magiging talamak na ang gawaing kasamaan diyan sa lugar at sa oras na yon sa sandaling iyon yusallitullahu alaihim man yahdimuhu hatta la yabqa ala wajhil ard at magpaparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao upang gibain ang Kaaba at hanggang wala nang matirang kahit anong bakas ng Kaaba walihada kaya sabi niya nararapat sa mga ahlu Makkah yung mga tao sa Makkah ang lumayo sila sa anumang gawaing kasalanan at pang-aapi wadunub wal kabair at yung mga malalaking kasalanan dahil baka ang Allah subhanahu wa ta'ala magparating ng isang lalaki na payudhillahumullahu azza wa jal at sila ay ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang antas yung mga taong Makkah at gigibain ang Kaaba dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan, paggawa ng karumal-dumal na mga gawain, paggawa ng mga pagsuway at pang-aapi sa Makkah. Lalo-lalo na sa Kaaba. So yan mga kapatid sa Islam, ang ano natin, ang huling page o kaya huling ano natin dito sa Qissatul Fil at dito nagtatapos ang ating mudakkirah. Alhamdulillah, bifadlillah, natapos natin at salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa panawagan natin na tapusin ito. Jazakumullahu khairan at inshallah sa Sabado yung exam natin. I-announce ko yung criteria ng exam. Ang exam natin ay multiple choice at meron tayong discussion. Magtitiis ako basahin ang isusulat ninyo sa discussion at multiple choice. Dalawa lamang. Ang covered ng exam natin simula sa umpisa hanggang sa dulo. Kaya tinapos natin para covered din ito ng exam. Okay po, malinaw? Inshallah po, Ustaz. Inshallah. Wala na kayong katanungan?
Number of items. Hindi na ninyo itatanong kung ilan. Kabisado na niyo ako dito mag-exam eh. Sa ilang panahon na natin, ilang dekada na tayo nagsama pag-aaral. Kaya kabisado na ninyo mga exam ko. Okay po, inshallah. Kung wala nang katanungan, hanggang dito na lamang. Si Sister Samihas. Sige po. Assalamualaikum, Ustads. Assalamualaikum warahmatullah. Discussion, Ustads, parang essay. Opo, yung discussion. Magbibigay ako ng isang question, tapos ipapaliwanag po ninyo. Magsusulat kami dun sa Google, ganyan, Ustads. Opo, sa Google Form din po yung exam natin. Inshallah. Sige, Ustads. Yung nga lang, magbabasa ako ng mga sulat ninyo, pero okay lang sa akin yun. Dahil mas mainam yung malaman kung mayroon kayong natutunan kaysa wala. So hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum.